So what's up guys, welcome again to my video, my channel JM Brad. At ngayon ay papunta tayo sa Ambel City, Parañaque. Dahil syempre Sabado ngayon at yun ay punta ng mga preacher sa Ambel. Nakuhuli to, panigurado. Hindi ka dapat nag-counterflow dyan. At laki-laki oh, no counterflow. Kawawa ito pag nagkataon. Ay, papasok naman pala. Pero pag nakita ka dyan, tapos ka. Nandito tayo ngayon sa floodway. Kakaliwa tayo sa may Barkadahan Bridge papunta ng C6. Grabe ang traffic sa lugar na to. Wala namang stoplight dito eh. Mayroon namang stoplight ko. Ang tagal talaga mag-green. Dito guys, pag nadaan kayo dito, pag nag-go, huwag yung magka-counterflow dyan. Kahit alam nyo pwede, huwag na huwag. Kasi may nakaabang dyan pagdating doon sa may tulay. Yun, nag-go na. Patience is a virtue. Pwede naman maghintay eh. Ewan ko lang pinaray nakakalik na yun. At yun nga, ang gamit natin ngayon ng motor ay si Shesha Darusi Gamma 200. Umuulan sa parting yun ah. Pambira, ang haba ng stop tapos ang iksi ng go. Ay gumugulo. At yun na nga, gamit natin ngayon si Shesha, the daily bike. The daily bike, no, the project bike. Yung project bike ko kasi itong motor na to eh, sports bike kasi, kaya project bike natin. At as per now, marami na rin namang napalitan dito mula nung nakuha ko. Nung nakuha ko to is all stock siya, all stock, as in walang napalitan, walang binago maliban sa gulong sa harap. Tapos ay unti-unti ko siyang pinalitan ng mga pyesa. Hindi naman mga madidiin na pyesa. Sakto lang. Una ko pinalitan is yung stealth side mirror. Nabanggit ko na yun nung nakaraang vlog. Yun ang gamit ko. Ang problema naman kasi doon ay maliit siya. Kailangan mo talaga siyang sipatin. Kasi nga napakaliit niya. Tapos ang lagi pa na lumuluwag yung tornilyo. Eh ang hirap pa naman kasi doon, pagka hihikitan mo, kailangan mo pang baklasin. Kasi nga nasa pinakalooban yung pinaka-thread, yung bolt. Kaya ang hassle. Galing pala yon sa Lazada, in order ko sa Lazada. Maganda siya pang forma, pero syempre mas maganda pa rin yung safety natin. Tapos itong gamit kong side mirror ngayon, galing to sa pinaggagawa ko sa chairman namin sa GSPR. Kasi yung nakakabit dati dito ng stock na side mirror is pang pang NMAX. Ang lupit, pang NMAX. Kaya itong motor na to, itong nakakabit na salamin dito is pang Ninja, Kawasaki Ninja. Foldable siya, ibig sabihin natitiklop.
natitiklop yan. Ito na yung gamit ko ngayon. Tapos ano pa bang pinalitan ko dito? Carburetor. Nakabanggit ko na yung nakaraang vlog yun eh. Carburetor ang pinalitan. Kasi nga nung stock carb, yung dating carburetor na nakakabit dito, stock yun. Ang problema, nag-overflow. Pag nag-overflow, ang hirap i-start ng motor, parang nalulunod. Ganun. Yung carburetor na pinalit dito galing kay Budol Works, kay Jun Arendia. Tama ba, Arendia? Sorry, chairman. Nalilito ako sa pangalan mo. 30mm siya. At syempre, swabe yung Budol Works na carb. Talagang one click, one start. Kahit galing to sa cold start, hindi siya mahirap buhayin. Yung kasi minsan, hindi man madalas, minsan lang mahirap siyang buhayin pag galing sa malamig na makina. Tapos pag sobrang init na, bawa pinatay mo yung motor, tapos bubuhayin mo ulit, parang na siyang nalulunod. Ito hindi, all goods naman to. Yun. Napunta naman tayo sa dito sa pangharap. Yan. Yan. So nakikita nyo ngayon, ito muna pala. Tawag dyan, Domino Quick Throttle. Itong coupling yan. Quick Throttle yan. Para saan ba ang quick throttle? Kapag naka-quick throttle ka kasi, kunting piga mo lang, mararamdaman mo lang umaabante ka. Yun ang ng quick throttle. Tapos naka-Brembo ako, Brembo brake lever sa right side. Ito galing to sa galing to sa isa kong motor kay Dayan sa PCX. Kasi nga yung motor na yon ay nagkaroon ng problema sa lever. Kasi yung start, yung kanyang push start nasa may clutch lever, nasira yon. Kaya ang ginawa ko, binalik ko sa stock. Buti di ko pa binibenta yung stock eh. Tapos yun ang ilinagay ko rito. Ang problema, hindi pwede yung kaliwa, yung pinaka clutch lever kasi nga hydraulic. Ito pwede naman daw. Ayun, ito na lang sinalpak yung sa may bandang brake lever. Tapos nakaano na rin ako, extension shifter. Galing din kay yun, galing din kay Budol Works. Ang purpose naman nun, para maging malambot na yung shifting. Kasi yung stock nito sobrang tigas. Kahit sinong humamak na motor na to, mayayamot pag ganun ng shifting mo eh. Lalo na pagka traffic, hindi mo makapa, ayaw na mag-shifting. Kaya nung napalitan, nung naglagay ng extension na shifter, lumambot siya. Tapos naging baliktad na yung shifting. Dati ang dagdag nito puro pababa, ang bawas puro pataas, paangat. Ngayon naka extension shifter, baliktad na. Ang kanyang dagdag paangat kasi kuwat. Tapos ang bawas puro pababa. Hindi to katulad ng ibang shifting na yung parang Raider, kasi ang Raider parang 1 down 5 up. Kumbaga yung kanyang neutral nasa pagitan ng primera at saka ng segunda. Ito parang normal lang na shifting, parang wave ganon. Kaso may nadagdagan lang na clutch lever. Ano ba? Ayun, nagpalit na rin ako ng sprocket set. Kasi yung set nito is maliit.
ko parang ang rear sprocket yata 38 mga ganon. Ay, maamba na. Tapos yung pinalit ko is 70 ng harap ang engine sprocket, tapos ang likod 42 ang rear sprocket, tapos ang kadena 428 pa rin syempre. Kaya ngayon okay siya, lalo na pag may angkas, swabe to kasi malaki ang likod. Tercera pa lang ako pero ang haba pa niya, hindi pa ako bitin, hindi pa siya naghihingi ng kwarta. Hindi katulad doon dati yung sprocket, ganitong takbo nanghihingi na ng kwarta yun. Ito hindi, mahaba ang ano nito, mahaba ang torque nito. Ayan, tercera pa lang po to. Hindi pa ako nagkukwarta, wala na kasing indicator kaya hindi makita, pero tercera parang yun. Ito, segunda, yan. Mararamdaman mo naman eh, makakabisado mo na yan. Dati nalilito ako kasi nga walang indicator, pero ngayon nakakabisado ko na kung ano yung primera, segunda, tapos ayun, umahamba na. Segunda to, ang haba oh, tercera, diba? Ang haba ng segunda niya eh. Yung sa stock nun, maghihingi ka agad yun, magpapadagdag na agad. CDI, walang nabago, stock. Ignition, stock pa rin. Tapos, ang spark plug, ayun, Sovco 3 electrode na spark plug. Sovco. SOVKO. Mispell pa talaga eh. Yun yung mga nabago, kaya medyo may power na siya. Kasi nga, nagpalit ako ng carburetor, tapos spark plug, tapos sprocket set. Tapos may parating pa akong racing clutch lining. Nasa Mindanao pa kasi. Tercera pa lang to ha. Ayoko kasi matulin. Kuha nga anong madulas ang gulong sa likod. Ayoko nga anong ihataw. Baka may isipin nangangarera ako tulad nyan. Kakarerahin ako nyan. Hindi naman ako nangangarera. Minsan ang hirap overtake sa mga motor kasi feeling inuunahan mo sila eh. Kaya ako, tamang takbo lang. Ano pa ba napalitan dito? Yung harap nito, nakamas to, nakamas. Sa may headlight, naka Yamaha R1 inspired na mas. Kaya kwarta, pinasok ko na sa kwarta. Tama ka nang sasabing mabagal ang China bike, doon kayo nagkakamali. Minsan nasa driver yan. Pero ako kasi medyo may takot pa ako eh. Gawa nga nun na aksidente ako eh. Medyo nandun pa rin yung trauma ko, lalo na pag sa mga lubak. Natatrauma pa rin ako. Yun na nga, naka to, Yamaha R1 na mas. Ito yung itsura nyan. Tapos ito yung itsura na extension shifter. Yan. Uy, yan ang sinasabi ko eh. Yung mas na yon ay galing sa Gamma owner na binenta ng second hand. Bali, ano na siya, bundle. Kasama na yung winglet tsaka yung visor. Ito, visor to. Itong visor pang R7, Yamaha R7, tapos kinonvert para maisalpak dyan. Tercera pala to ha. Pasok tayo ng kwarta. Meron pa si magmatulin dito sa C6. Gawa nung may biglaan tumatawid. Okay, tama na. Yun na yun. That's enough. Yun.
Ang mas na to ay galing sa Gamma owner, nagawa ng Project Gale. Team Project Gale. Gumagawa sila ng mga fiber kits ng mga Gamma and Sigma Motorstar. Ayan, gumagawa sila. Kung may ganun kayong motor, kung gusto nyong palagyan ng mask, undernet, winglet, ano pa ba, araro, belly pan, engine cover, ayun, gumagawa sila fiber. Ang mas ni Project Gale, kung di ako nagkakamali, ganitong klase, inspired, Yamaha R1 inspired. Mas pa lang 2.7. Hindi pa kasama yung winglet tsaka yung visor. Yung winglet parang naglalaro na 700 to 900. Tapos yung winglet, yung visor, mina-order naman sa Lazada or sa Shopee. Ang problema pag ulit ang motor gamit mo, hindi mo mangisingit. O sige, pasok mo dyan. Pero yun nga, dahil nakuha ko to sa tao, bundle to. Magkasama na yung winglet, mask, tsaka visor. Matte black ang kulay nito eh. I-repaint ko pa siya ng glossy black na may halong green. Kasi ang papel nito is black and green para maganda kulay. Ano pa ba napalitan dito? Wala na eh. Stock na lahat. Wala pa naman akong ganong pinapalitan. Ayun pala, na-model pala ako ng undernet kay Project Gale. Tail assembly. Ito yung itsura niyan. Yan. Ewan ko kung kailan niya matatapos yan. Matagal pa yan kasi nga hinuhulma pa yan eh. 3.3 yan, 3.3 3,300. Bale nag-down ako ng 1,000. Ingay doon sa likod, no? Ewan ko naririnig nyo pero ang ingay nila. So yun na nga, nasabi ko na lang yung mga nakapalitan. Basta si Sesha ay project bike ko. Tinigil ako na yung pag-upgrade kay Dayan. Kumbaga linas na lang ang alaga ng tsaka change oil. Yun, dito ko na puputulin tong video na to para hindi mahaba. Ang hirap kasi edit pag mahaba video. Yan, salamat sa mga nanood at sa mga manunood pa. Hindi naman ako araw-araw nagbablog kasi mahirap kung anong i-content mo. Wala akong maisip. Nagbablog lang ako pag nagmumotor ako eh. Doon lang ako nakakaisip ng i-content. Yun, yun na nga. Salamat. Hanggang sa muli, GM Brad is out. Yeah.